Isinusulong ng ilang kongresista na tapyasan ang budget ng Office of the Vice President sa taong 2026. Ilang beses na kasing no-show si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation sa Kamara. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. 3 buwan bago magsara ang taon, parang laro ng patintero ang paghahabol ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sa 2 beses na nag-schedule ng plenary debates para sa Office of the Vice President, parehong no-show dito si VP Sara. Umabot pa nga sa puntong naglatag siya ng mga kondisyon bago humarap sa budget hearing. Kabilang ang pag-obliga mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na dumalo rin sa budget hearing ng Office of the President at alisin ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga staff ng OVP. Kaya kung si House Appropriations Vice Chair at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang tatanungin, mas maiging i-retain na lang ang kasalukuyang budget ng OVP na 733 million pesos kaysa pagbigyan ng hiling ng OVP na dagdagan ito ng 170 million pesos. Pero hirit ng ilang taga-menorya, dapat pangang bawasan ang 2026 budget ng OVP. Mungkahin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, 190 million pesos na pondo, sapat para sa sahod ng mga empleyado. Si ML Party List Representative Leila De Lima naman, mungkahing pondohan ang bahagi ng maintenance and other operating expenses ng OVP, bukod pa sa pasahod sa mga empleyado. Pero hiling ni De Lima sa Vice Presidente, if hindi niya kaya na respetuhin individual members ng House of Representatives, at least man lang, magpakita siya ng respeto sa institusyon. Huling ni-reschedule ang budget hearing ng OVP noong October 2. Nataon namang bumisita sa mga biktima ng lindol sa Cebu ang bise noong October 1 at 2. Pero tingin ni Tino, palusot lang daw ito ni VP Sara. Pinapalabas niya na may valid reason siya para hindi dumalo rito. Yung ginamit pang tabing yung earthquake sa Cebu. Pero sa aktual, hindi talaga siya pupunta dahil meron nga siyang pinataw na kondisyon na hindi naman up to Congress ang pag-fulfill dito. Sa kabila nito, tiniyak ni House Speaker Bogie D na nananatiling on track ang Kamara sa pagpasa sa panukalang 6.793 trillion pesos na proposed national budget para sa 2026. Nakatakda namang isa lang sa period of amendment sa plenaryo ang panukala ngayong Biyernes, October 10. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.